Pandesal malunggay na naman nga ang recipe natin for today. Hello mga kabiking! At ito na nga dahil marami kaming malunggay dito, naisipan kong gumawa ng pandesal na malunggay. At ang maganda nito, masustansya dahil nga ay meron itong malunggay. Pwede nyo itong pangbaon sa mga kids nyo, mga mamis. Kasi sa amin mga kabiking at mga kakuking, maraming malunggay. So nagkalat lang talaga yan sa paligid namin. At ito na nga ay una kong ginawa. Siyempre kailangan mo natin yan hugasan, no? At pagkatapos ay atin lang tong, ano bang tawag sa inyo dito? Hihimayin. Sa Bisaya ay hagpaton. O diba? Hihimayin lang natin yan. At mga ganito lang karami yung gagamitin ko sa ating pandesal kasi 3 cups lang naman ang gagamitin ko, 3 cups and half. Huwag natin sobrahan baka pumait. Meron pa akong lagay natin itong ating warm na milk, 1 cup yan. Tapos ang ating butter, 1/4. Ang ating yeast, ayan, 2 tablespoon. Nakalimutan natin yung egg. Muntik ko na naman makalimutan. 1 large egg. Oops. Pagkatapos ay haluin lang natin ito. Yan, ng maigi. Rest muna natin yan ng kahit na 5 minutes para makita natin na umalsa or active pa ang ating yeast. Ito na, okay na ang ating yeast. Ilagay na natin ang ating flour. May mga sukat na po yan. Tapos ang ating salt. And then ang ating sugar. At ilagay na din natin ang ating malunggay na ginayat natin ng pino. Huwag nating i-blender yan kasi papait yan. Tapos, ianuhin lang natin ito. Haluin lang natin ng haluin ng mabuti. Ayan, hanggang sa mamix lahat ng mga ingredients. At ito na ay pwede na natin itong masahin. Masahin natin yan siya hanggang mga 10 minutes kasi ako nagmamasa nito. Lagay lang tayo dito sa ating bowl ng kunting vegetable oil ang gamit ko or pwede naman butter. Lagyan lang natin yan ng kunti at ilagay na natin ang ating dough para lang hindi siya tawag niyan dumikit at kailangan natin yan takpan. Pwede cling wrap or minsan nga pinggan ang pantakip ko nito o kaya cloth. Iwasan lang tong maarawan mga tinapay. And rest natin to siya hanggang sa umalsa mga 1 hour. And then after 1 hour, ito na siya. Ayan. Umalsa na ang ating dough. Tapos, kailangan lang natin to suntok-suntokin para ma-release yung gas, yung hangin dito mga ka-baking. Hiwain lang natin to ayon sa laki na gusto nyo. Kung gusto nyo pantay yung sukat, pwede nyo naman timbangin. Pero kung kaysa tansya-tansya, nasa inyo na yan. Ito nga sa akin, itansya-tansya na yan. Pero hindi ako expert hindi pantay yung laki. Okay lang yan. At meron pala tayo ditong cheese. Ayan, ipapalaman natin yan sa ating pandesal na malunggay para masarap.
Meron tayo ditong breadcrumbs. Ayan, ilagay lang natin ito dito. Tinusta ko muna yan siya mga ka-tinapay. Tapos nito, kailangan lang natin to siyang i-rest ng 15 minutes or hanggang sa mag-double size ang ating pandesal. Pagkatapos nito mga ka-baking at mga tinapay, ayan, tapos na nag-double size na siya. Tapos na yung 15 minutes nating pag-aantay. At ito na pwede na natin tong i-bake sa 180 Celsius and 25 minutes. Sarap to kainin pag bagong luto, lalo na pag meron kang kapartner nitong kape, ay mapaparami ka talaga nito. At ang masarap nito kasi meron siyang cheese sa loob. Ganito yung itsura ng ating tinapay, mga katinapay. O, di ba ang ganda niya? Yan, pwede nyo din to pangbaon sa inyong mga kids.